Good morning, guys. Oh, manggugulat na naman ang may maliit na boses na duwinding bungal. Ay, naku, Diyos ko, guys. Alam niyo ba ang boses ng lola niya is parang sa duwende? Ito ang biniyaya sa akin ni Lord, kaya pagpapalain ko ang biyayang binigay sa akin ni Lord at gagamitin ko ang maliit na boses na to para kuligligin ang mga tenga niyo. Ay. Hindi naman, guys. Gagamitin ko ang aking maliit na boses na tong pinagkaloob sa atin ni Lord. Sa akin pala. Na para kayo ay mapagkakwentuhan man lang. Maging kakwentuhan. Magkwentuhan na lang muna tayo, guys. Magkwentuhan tayo, guys. Oh. Dahil sa mga nangyayari sa ating bayan is parang ayoko nang seryosohin. Pero hindi natin maiiwasan na hindi seryosohin ang mga nangyayari sa ating bayan, guys. Oh, kasi nakapanood na naman ako ng balita. Makikialam na naman tayo, pero padaanin na lang natin sa parang nagkukwentuhan tayo at pakinggan nyo ang napakalait na boses ng lola nyong bungal at tayo naman ay makapagkwento ng kahit pakunti-kunti man lang at baka naman tayo ay makapulot ng kunting aral. Oh, ganito naman, guys, ang ating chismis. Ay, hindi chismis, guys. Oh, ganito yon. Yung about sa pagpapapasok ng ICC. Oh, di ba? Nakapasok mismo daw, guys. Oh, ito ang magiging opinion at magninilay-nilay na naman at magbibigay na naman ng kuro-kuro ang inyong lulang madaldal about dyan. Na hindi papapasukin at hindi pwedeng makialam ang ICC na yan. Kung bakit sa kabila ng sinabi ni Gayonyor na hindi pa papasukin ang ICC na yan, ano ang nangyayari ngayon? Oh, nawawala tuloy na naman ang boses ng lola niya. Habang hindi pa tayo na didistract sa inyong tatay digong nataba at baka biglang matuluyan ang lumiit na naman yung boses ng lola nyo, is ituloy-tuloy na natin ang ating pagkukwentuhan. Oh, ganito yung, guys. Alam nyo ba, nang dahil sa ginawa na yan, na pagpapapasok is, sino ang binastos nila dyan? Ito ang tanong ko sa inyo, guys. Sa palagay nyo, sino ang binastos ng mga yan sa pagpasok? Tanong ko sa inyo, guys. Isip-isip. Buo na ba ang sagot nyo? Hayaan yung unang sumagot ang inyong lulang daldal. Sa tingin ko at sa opinyon ko, ang unang-unang nabastos dito at ang biglang bumulusok na, ano ba yung tawag na? Hindi naman dignity yun. Yung, ano ba yun? Yung kanyang imahe ay walang iba ang kundi ang inyong koteng. Bakit? Why? Guste? Porke? Nakakuha pa ng ibang lengguwahe ang lola nyo, guys. Minsan may pumapasok ding mga lengguwahe ng kung saan-saang lengguwahe ng mundong ito ang maliit na utak ng lola nyo, guys. Ganito yon. Porke? Guste? Why? Bakit? And etc. Ganito yung, guys. Alam nyo kung bakit nawalan ng ano ba? Alam nyo, minsan kasi sa sobrang liit ng utak ng lola nyo is hindi nagkakasya, guys, yung mga sasabihin ng lola nyo. Kaya kailangan pa nating paikutin yung maliit nating utak. Ano ba yan? Baka maubusan tayo ng oras. Hindi lumabas sa utak ng lola nyo. Ano na nga ba yung, guys, yung tawag doon, yung paninindigan, ano ba yun? Yung may isang salita, doon nawala. Ano ba yun? Nawawala ang kanyang credibility. Kung ako niyan, umalis ka dito, Botod, at huwag mo akong pakikialaman. Ihahawla ko yan kung ako. Diyan ka muna, ha? Pag ako ay nakabawi na sa ating mga kababayan, saka kita ilalabas dyan. Ano kaya? Ito ang ito ang napakalaking nagbibigay sa akin, guys, ng yung
pag-iisip, ano na naman yun, inagaw na naman. Kanina naalala ko, tapos nung iba yung lumabas sa bibig natin is nawala na naman sa utak ng lola nyo. Ito ang nagbibigay ng napakalaking palaisipan sa maliit na utak ng lola nyo. Halos hindi naman kasya dyan sa utak na maliit ng lola nyo. Kung bakit, ganun na lang ang mukhang takot ni Kuting sa kanyang among si Butod. Amo niya ba yan? O, kasi kung hindi siya bibigyan, siguro, yun. Ayan, ganito na ang nangyayari sa iyo, Kuting. Kung hindi ka nagpapa-under dyan sa Butod, hindi ka sana mapagsasabihan ng iyong mga pinagsisilbihan ng mga Pilipino na hindi sana kami mag-iisip dito kasi kami ang amo mo, ha? Huwag niyong kakalimutan na ang pera namin ang ang kinakain nyo at sinasahod nyo dyan. Kaya kami ang amo ninyo. O, naintindihan nyo? Kaya dapat sundin nyo kung ano ang gusto ng nakakaraming mga amo ninyo. Hindi yang si Butod ang amo mo. Kami. Naintindihan mo? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Kuting, na ang taong bayan ang amo mo, hindi yung Butod na yan sa katabi mo. O, naintindihan mo? O baka ultimong salita na hindi mo na naiintindihan kasi baka bingi ka na, baka ma-over ka niyan, kunin ka ng kung sinong gustong kumuha sa'yo, lagot ka. May karma, yan ang tandaan nyo. Anong silbin nyo dyan? Inupo kayo dyan para paunlarin ninyo ang ating bayan. Anong ginagawa nyo? Inilulublob nyo sa potekan ang mga mukha ng mga amon nyong nagpapasahod sa inyo. Ay, naku, Diyos ko. Ito ang mangyayari sa atin, guys. Halos lahat na tayo, hindi na tayo makaharap sa ibang... halos hindi na nga ako lumalabas dito sa bahay namin kasi nahihiya akong lumabas. Kasi pag yung biyanang ko pa nga lang isiwala na akong maisagot, ano na daw ang nangyayari sa ating bayan. Mantakin yung ito ang sasabihin ko, ha. Ito ay paningin lang siguro ng aking biyanan na kapag gumawa daw pala ng masama dito sa kanila, is dyan daw pala ang taguan sa atin. O, tingnan nyo yan. Bilang asawa ng kanyang anak, ano ang isasagot ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ng lola nyo? Buti na lamang at hindi niya pa ito masyadong napapanood sa TV. Hindi siya marunong sa social media, wala nga siyang cellphone. Paano na lamang kung malalaman ng aking biyanan ang mga nangyayaring ito? Paano na lamang? Ano na naman ang itatanong niya sa akin? Ganyan bang klase kayo? Asaan na naman? Nagkaroon na naman kami ng putik sa aming mga mukha na hindi kami makaharap sa ibang lahi kasi nahihiya na naman kami. Ano? Yan ba ang isusukli nyo sa mga nagpapasahod sa inyo? Ang lagyan ng mga putik, ang mga bawat mukha namin nang kami ay hindi na makatingala sa kung sinong kausap namin. Grabe kayo, mahiya naman kayo. Ha? Baka sinaid nyo na ang kaba ng mga Pilipino. Kaya kayo, pwede ba? Umalis na nga kayo dyan. Naman, nang makaupo dyan ang karapat-dapat, hindi yung kayong mga para kayo dyan. Ayan. Yan ang masasabi ko bilang isa akong Pilipino. Dahil ako ay may passport pa ng Pilipino. Ano na lang kaya ako? Mindanao citizen. Mag-Mindanao yan citizen na lang kaya ako. Ay, naku tay. Ibukod mo na ang Mindanao at yan na lang tayo. Maging Mindanao Jin tayo. Ano tawag yun? Ano ba yun? Kasi Pilipino eh. Maging taga Mindanao na lang tayo lahat, guys. Ako, Diyos ko. Sino pa ba ang matutuwang maging Pilipino sa mga pinaggagawa ninyo? Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Kayo ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga putik ang mga mukha ng bawat Pilipino. Mahiya naman kayo.
O, yan pa nga lang mga bangag-bangag daw. Kung sino kayo dyan, bangag daw kayo dyan is, Diyos ko. Hindi na natin alam talaga guys kung anong gagawin natin dito sa mga nangyayari sa bayan natin. Kayo, kaya nyo pa ba? Na kahit pala mga militar is mukhang walang magawa kasi mukhang kung ano ang mga sabi ni Palangga, ganon na parang walang magawa kahit mga militar. Ano na nangyayari sa ating bayan? Ganon ba yung makapangyarihan? Nababakanti talaga ang utak na maliit ng inyong lulang guys. Oo, sa totoo lang talaga. Parang nakikinikinita ko yung kamay niyang nakataas si Kuting. Tapos biglang pumasok sa akin yung sugat niya dito. Ano kaya? Tingnan niyo ulit nga kaya kung may sugat pa siya dyan. Dahil mukhang doon pa lang is mukhang nabudol na tayo. Ay kayo. Ano ba yung piklat ni Kuting? Dito saan ba yan? Sa kaliwa niya yun eh. Kasi nakaharap siya dito, nagpakaway-kaway, pinakita doon yung may sugat siya dyan daw na kaya daw ayaw magsikhan sa inyo. Kasi may sugat daw dito. O, tingnan nyo. Hanapin nyo nga kung mayroong peklat yan dyan sa kamay na kaliwa. Sa bagay, hindi naman natin alam kasi pag ganito ganito kasi guys, itong mga camera ng cellphone is, pag nakaharap ka, is kanan yata. Yung pag iba naman yung pagkakaharap mo ng camera mo is yung kaliwa is nagiging kanan. Kaya hindi natin alam. Tignan nyo na lang yung dalawa niyang kamay kung mayroon pa dyan yung sugat na sinasabi nila. Kaya ayaw mag-shake sa inyo dahil may naglaslas sa kanyang parang sinugatan yung kanyang kamay. Kaya masakit daw. Doon pa lang kitang-kita ko na parang pinandidirian kayo. Pero anong ginawa nyo? Kaya ay naku Diyos ko. Ayaw ko na ito na lang ang magagawa natin. Magbuntong hininga ng magbuntong hininga hanggang lumubo na naman ang tiyan ng lula nyo at dumighay na naman ang dumighay ng walang katausan at mabungal na ng mabungal naman tanggal ang mga postiso niya. Ano ba ang gagawin natin guys? Kung magbaging ang mga militar daw is mukhang takot para sa kapaligtasan ng kanilang pamilya. Sabi ni ayan, sa kakahugas ng pinggan ng lola nyo, nagkaroon na tayo ng salumpas dyan sa kamay dahil tayo ay nagpapakahirap magtrabaho dito para lamang tayo kumita ng marangal. Tapos sinasaid na yata ang kaba natin dyan. Yung mga kapatid ko, luwa na ang mga mata sa butong doon sa pinakasulok ng na hindi na yata naaabot ng tulong galing dyan dahil sinasaid nila na pinagpaparty-party lang pala ng mga yan daw, sabi ni Palangga. Ganyan kayo. Yung mga amo nyo, ginugutom nyo, kayo mga butod na dyan sa sobrang kakakain nyo ng mga kaya nagkakanda butod kayo dyan. Sana ma-overdose kayo ng ay naku Diyos ko. Ayan. Hindi na makakataste talaga si Lord sa inyo. Ay naku Diyos ko. Pag kayo ay nagkabutod-butod dyan, tignan natin kung mangisay kayo dyan. Kung hindi kayo mangisay dyan sa sobrang ay naku. Sa bagay, sabi nila, mas mahaba daw ang buhay ng mga ganyan. Kaya sabi nga, sabi nga niya, kahit anong gawin mo, mabubuhay pa yan. Kahit nangisay na yan, buhay pa. Mukhang ito ay, mukhang nakaalunok yan ng mga bato. Na kahit kalansay na lang is humihinga pa. Ay, naku, Diyos ko. Hanggat hindi na ipapasa daw ang bato is kahit kalansay na lang ay humihinga pa. Mayroon bang gano'n? Makakapagbitaw ka talaga ng mga salitang hindi mo pa nabibitawan sa buong buhay mo. Guys, sa mga nangyayaring ito sa ating mundong ibabaw. Mayroon naman doon na labanan doon, labanan dito. Diyan naman sa Pilipinas, kainan dito, kainan doon ng kung ano-anong
Yung para baga silang mga ano, para baga yung mga, tawag dito, yung para bagang mga daga. Talagang, yung parang pusa na pag wala ka, nilapang na yung ulam mo. Habang wala ka, pagbalik mo, ubos na yung ulam mo. Nitinik, wala na, nilunok na. Parang gano'n ang nangyayari dyan sa bungkal mo ng kaldero, wala nang laman, kinain na ng kinain na ng mga animals dyan na nagbabantay. O, pag bungkal mo't kakain ka na, wala nang laman. Dahil sa kasobrang kabisihan ng amo, ay yung mga tao is, pagbalik nila, wala na yung laman yung kalderong at iniready na sana nila na mamaya-maya kakain na sila. Pagbungkal nila ng kaldero, wala na. Tinangay na ng pusa at mga kung ano-anong mga animal dyan. Ay, naku, Diyos ko guys, ganyan ka. Hindi na natin alam kung saan na kumuha ng ganyan mga bako. Hindi na natin talaga alam kung bakit ganyan. Maubusan ng tayo ng hangin dito sa Ataka. Ano? Buntong hininga natin. Ito na lang magagawa natin. Buntong hininga tayo dito. Buntong hininga doon. Anong tawag doon sa amin? Malalamigan na yung sikmura natin dito. Kaya ito nga, meron. May sinisinghot na lola niya. Sa sobrang laki ng ilong ng lola niyo, nagkasya yung white flag. Alam nyo guys, pag ako ay nai-stress, paggising ko pa lang is parang butod na yung aking sikmura. Kaya sinigyan ko lang ito sa yung parang sobrang stress mo sa ating bayan is, yung latak is nandyan sa ating katawang guys. Alam nyo bang kamuntik akong atakihin ngayong umaga na paggising ko parang tigas, hindi ko maigalaw yung aking kamay. Kasi natulog akong stress talaga guys. Sa mga nangyayari dyan sa aking mga kakapamilya na halos wala nang makain. Wala naman silang mapasukan na trabaho doon. Sabi ko, pag pupunta kayo ng Maynila, magiging bangag lang kayo doon. Diyan kayo, magtanim kayo dyan kailan pa aanihin yung tinanim? Ilang buwan, 3 buwan pa silang baliktad ang sikmura nila. Dahil wala man lang sigurong wala man lang doon walang nakakarating siguro sa kanila doon. Nganga ang nangyayari sa amin ngayon. Kahit yung hindi nagsibuto dyan is nganga. Yan ang sinasabi ng lola nyo na sa kamalian nyo is nganga lahat. Yung kahit hindi nabudol, nganga din. Kaya ang pagkakamali ng isa, sama-sama tayong nganga, baliktad ang sikmura. Kaya sa susunod naman guys, mag-isip-isip naman kayo. Huwag nyo namang karirin ang pagiging magpapabudol. Diyos ko naman. Maawa naman kayo sa mga taong hindi nagpapabudol. Wala tayo nitong magagawa dahil nobody's perfect. Kumalisik ng laway ng lola nyo. Perfect. Maubos oras natin dito sa isang words na to. Perfect. Pati wrinkles ng lola nyo naglalabasan na sa perfect na yan. Walang palabra de honor talaga itong puting na to. Sino pa ang makikipag-shake hands sa'yo dyan sa ibang bansa na wala naman pala ito. Ano man makapala natin dito? Hindi nga sinusunod ng kanyang mga kababayan, tayo pa. Di ganyan ang magiging imahe ng inyong kuting pag pumunta ng ibang bansa. Sino pang maniniwala sa kanya? Na ultimong dyan sa bayan natin is hindi natutupad ang gusto niya. Asan ang iyong palabra de honor kuting? Gumising ka. Ibangon mo ang iyong pangalan na sinasabi niyong magandang lahi kayo. Asaan? Under. Yan ba ang magandang lahi?
Makakuha ka bang namang under the sare? Pulis ko. Ayan, di ikaw ang ikaw ang nawawala ng mukha. Wala ka ng mukhang maiharap dito sa ibang bansa kasi sa mismong lugar mo, hindi ka na ginalang. Mantakin mo, sabihan kang bangag. Mantakin mong sabihin mo, hindi papapasukin ang ICC. Andyan pa mismo, parang gusto pa lang, halos gustong iuntog sa pagmumukha mo yung mga ICC na yan. Asaan? Asaan ang mga salita mo? Ha? Nasunod ka ba? Sunod-sunuran? Ay, saan ka ba nakakuha ng sunod-sunuran? Mas ganda-ganda pa sa'yo yung mga dilawin. Kasi, ikaw, sino nagpapagalaw sa'yo? Diyos ko. Yan siguro. Ito guys ay aking ito ay aking opinion at nakikita dyan sa mga pangyayari na yan. Na pag hindi ko ginawa ang gusto ko, hindi ka makakaamoy nitong aking paano pag ganyan ang ganit mo. Ay naku guys, ito ay opinion lang ng iyong amo. Amo mo kami dahil pera namin ang kinakain at sinasahod ninyo. Naintindihan nyo? Hindi kayo dyan mga king, Hindi kayo dyan mga hari. Kung walang mga Pilipino, wala kayong perang sasahurin. Alam nyo ba yan? O sa sobrang ganito, balik na. Sa sobrang ganito, is wala na kayong alam sa batas. Nakakamubo siguro pag nagganito ka. Buti pa si Pinocchio, may mga kababalaghan sa katawan, mahaba yung ilong niya. Ay, naku, sayas ko na. Wala yan. Yung parang, na siya immune. Wala na kayong magagawa dyan. Yung kumbaga, kakapalan na lang. Kaya kung wala kayong gagawin, talagang ganyan. Mabubutod tayo sa sobrang stress ating bayan. Baliktad sikmura natin. Wala kayong maipapasok sa mga bitukan nyo dyan. Ay, nako. Nangangalay na ang lola nyo, guys. Tayo ang nagkakaroon ng latak sa nito? Sa tulala na lang tayo nito, guys. Nakakatulala na lang talaga. Kung katulad yan. Kung yung mga kukontra, yung mga bawat kukontra is mukhang pinapatahimik daw. At ganito kasi ang nakikita ko naman dito, guys. May isang other side na naman tayong nakikita. At ito ay magbibigay na naman tayo ng opinion dito. Siguro kasi, di ba, bawat isa na meron kanya-kanyang kamalian sa buhay. Di ba? Malay nyo kung ito ay may mga nahahawakan sa bawat nandyang kaya. Karamihan sa ating dyan. Dahil, di ba, alam kong alam nyong lahat ang pagkakasabi at pagkakabigkas na malinaw sa pandinig ko pagkakabigkas ni ating idol na Bongo na napakarumi ng ating politics. Tapos ito ang pumasok sa utak ng lola nyo sa words na binitawan ng ating idol na si Bongo. Kaya ganito naman ang naisip ng lola nyo, guys. Ibig sabihin, napakarumi. Ibig sabihin, baka halos lahat sila dyan ay may tinatagong dumi. Paano kung nag-hire sila dyan ng kung ano-anong para maibigay sa kanila yung mga maruming nakalaan o kaya yung mga maruming record nila nung sila ay nandiyan pa. Ibigay niyo sa akin lahat ng nito.
itong si ganito, hanapin nyo kung ano ang mga pagkakamali nito. Hanapin nyo kung ano ang mga record nito. Hanapin nyo kung ano ang mga katimalmalan nito. At ibigay nyo sa akin lahat. Tapos, ganito na. Nung siya na ay, ang bawat papalag na, ay mayroon na siyang listahan. Ikaw, tumanggap ka ng 1,000,000 kay ganito, ganyan, ganyan. Gusto mo tong ilabas sa news? Di ikaw naman. Naku, Diyos ko. Naku, baka ako ay iwanan ng aking pamilya. Baka iwanan ako ng buong pamilya ko. Sige, ma'am, anong gusto mong gawin ko? Napakarumi daw kasi ng ating politics, kaya mukhang ganito ang nangyayari, guys. Kaya magtataka tayo, bakit walang bakit tahimik na tahimik sila, bakit kung ganito, ganyan, ganyan, para na silang naistatwa, para na silang mga estatwa, para nang nawala na sila ng boses dyan, paano kung ganon nga ang ginawa talaga, guys. May pelikulang ganyan dito, may drama ako, guys. Ayan, mapunta na naman tayo sa drama. May palagi akong pinapanood dito na drama na Hanzawa na Okay ang title ba yun? Hanzawa na Okay. Hindi ko alam. Basta hindi ko naalala yun noon. Matagal na kasi yun, mga ilang taon na. Na yun ang palagi namin pinapanood ng mag-asawa. Napaka-interesting. Lahat ng baho ng kalaman nila is kinukuha nila. Once na ito, yung parang blackmailan ang nangyayari. Kaya sila nagtagumpay. Hindi kaya ganito rin ang nangyayari dyan sa atin? Ito ay nagtatanong lang ang lola nyo, guys. Alam nyo naman ang sinabi ni ating Idol Bongo na napakarumi ng ating politika. Malay nyo kung ganitong drama dito ang ginawang strategy ng mga yan. Lahat ng baho ng lahat ng baho ng mga matataas na opisyal is inipon nila. Parang ganun ang nangyari doon, ha? Ito ay kwento lang ng lola nyo sa kanyang paboritong drama. Lahat ng mataas na opisyal is hinanapan nila, kahit yung mga kabit-kabit nila ay pinagkukunan nila ng video. Kahit yung kabit ng isang mataas na opisyal doon sa kanyang kalaban is kinutsaba nila para yung kabit ang mismong kukuha ng video para mahawakan nila yung mataas na opisyal. Pag hindi ka sumunod sa amin, ilalabas namin ang video ninyo ng kabit mo. Tapos ngayon, pirma siya. Para na siyang naging puppet. Ganyan, kaya ka-interest. Yun, sinubaybayan talaga namin yung guys hanggang sa kadulo-dulo, hanggang sa diin. Ganon ang naging mga strategy. Kaya nahawakan nila lahat. O kaya, yung mga kontra sa kanila. Pero maganda naman ang kanilang hangarin. Yung bawat kasi yung parang bangko, kasi ang ang istorya nun is parang bangko na pinoproteksyonan nila yung kanilang bangko na hindi ma-bankrupt, parang ganon. Na may mga tiwaling mga tiwaling opisyal doon ay tawag ba doon? Yung mga stockholder, parang ganon. Basta ganon na lang mangyari. Kaysa hindi pa naman ganon ka-fluent ang lola niya hindi pa natin masyadong pakunti ko. Halimbawa sa 100% na kanilang sinasabi, ang naintindihan pa lang ng lola niya is nasa 25% pa nga lang. Hindi natin masyadong. Pero alam ng lola niyo. Dahil pag hindi ko naintindihan, tinatanong ko sa asawa ko, sabi ko, bakit nagkaganyan ta? Sabi ko, bakit nagkaganyan pa? Ay, naku, binayaran yung kabit para kunan ng video yung pag-aano nila para ibigay kay ganito. Ay, ganon pala. Tapos yung mga record nila yung mga pinakatatago-tago nilang mga baho is hinahalungkat lahat kasi pinuntahan nila yung probinsya noong, halimbawa galing ako sa isang probinsya, tapos may tinatago ako doon, kaya umalis ako doon sa aking probinsya kasi meron akong kahihiyan na ginawa doon at umalis ako doon hanggang doon nasundan nila yung mga yung mga pangyayari. Yun ang tinarget nila para lang mapaamin. Kasi
wala silang katibayan eh. O, nagkuha na nga, kumbaga nagdispalko na ng ilang billion is wala silang anong tawag dito, matibay na ebidensya. Kaya yun ang ginawa nilang strategy para mapaamin nila. Hindi kaya ganyan ang nangyayari dyan sa atin? Ito ay nagtatanong lang ako, guys. Kaya halos lahat siguro nahahawakan dahil nga napakarumi nga ng politika. Siguro napakarami nilang baho na siguro inipon lahat para mahawakan siguro niya ang lahat na gusto niyang hawakan at kung sino ang gusto niyang mahawakan. Halimbawa nag-umpisa sa mga vlogger, ha. Mag-umpisa na lang tayo sa vlogger. Halimbawa isa kang vlogger na gusto mong kumita. Tapos hinired ka, oy ikaw, babayaran kita ng ganito. Basta ito lang ang gawin mo, ha. Ganito lang gagawin mo, ha. Tapos kung ano ba yung pinain doon? Halimbawa, pinainan nyo ng babae. Pinainan ng kung ano. Tapos binidyohan yon. Di siyempre mahahawakan na niya yun na paggawin kung ano ang gusto niyang gawin ng isang vlogger na yun. Kasi may hawak na silang baho noon. Sige, wag mo kami sundin. At ito ay lalabas sa social media. Isa kang kahiya-hiyang nilalang. Paano kung ganon? Ito ay mga imagination ng lula nyo. Kasi may napanood nga akong napakasikat na drama yan dito sa aking bayan, bansang kinaroroonan, na ganyan ang strategy, guys. Di ba? Kaya hindi na makaalma yung mga may tagong baho. Kasi hawak na sila. Baka bawal yun. Hawak na sila. Alisin natin. Kasi doon sa kabila is bawal yung mga liig, bawal yung pag sinagsabi ka ng saksakang ka ng ewan, bawal na rin nun. Kinakat. Hindi ko alam kung bawal yun dito. Yung pabagay. Narinig ko na rin yung sinabi yata ni Palangga na hawak sa leg. Hayaan mo na yan, guys. Basta yun na lang ang nakikita ko sa mga nangyayari ngayon, guys. Mukhang naihahalin tulad ko doon sa aking dramang napapanood dito na ganyan, hinahanap nila yung mga baho ng kanilang kalaban para mahawakan nila at mapaamin nila kung kahit wala silang hawak na malakas na ebidensya, napapaamin nila dahil sa strategy na yan. Dahil sa katakutan ng na yon na ganon ang mangyari, is umaamin na lang sila, hindi na napupunta yung mukha niya sa buong pahayagan. Yung baga, hindi na sila lumalabas pa sa TV at hindi na sila hanggang sa makuha na nila yung pinakautak. Yun ang lalabas sa TV at yun ang hinuhuli. Napagagaling ng strategy na yung guys, pero hindi sila bad. Isinasalba nila yung kanilang palubog ng bangko yata yun. Bangko, oo. Napunta tayo na naman sa drama. Pero kahit itong drama na to ay ganyan ang nakukutubang kong nangyayari sa atin ngayon dyan, guys. Kaya, minsan papalikutin din natin ang ating maliit na utak. Malay mo, kung ganyan ang ginagawa, kaya nagtataka tayo kung bakit halos walang magawang aksyon at kung bakit halos wala na dyan na nag-iingay. Ganon ba sila kadumi? Ito na lang ang itatanong natin dyan. Kasi, excuse me, kung mga wala silang tinatagong baho, bakit sila mahahawakan sa... Diba? Bakit sila mapapasunod? Yan lang ang katanungan natin, guys. Yung nawawalan siya ng kanyang palabra de honor. Sino? Si Kuteng Menyo. Kasi ganito nangyari. Diba? Sabi niya noon, unang-unang sinabi niya is, ayaw niya at hindi niya papayagan, yun ang pagkakaintindi ko sa kanyang wording, na hindi niya papayagan ang PI na yan ni Tamba. Ano nangyari? Tanong ko sa inyo, wala nang hindi nakakaalam yan. Diba? Yun ay hindi rin nasunod. Diba? At about na naman dito sa ICC na to, na hindi daw niya papapasukin. Kaya hindi niya hahayaan. Parang ganun. Parang hindi niya hahayaan na makialam. Diba? Ano ang nangyayari ngayon? Yan ang sinasabi ng lola nyo, guys.
Asaan ang kanyang palabra de honor? Oh. 'Di ba? Sino pang maniniwala sa kanya? Asaan ang kanyang mga sinasabi na wala namang hindi naman natutupad? Oh. Ganyang klase ba ng leader ang ating leader ngayon? Oh. Sino pa ang makikipag-usap na matino sa inyong leader ngayon na mga taga-ibang bansa na kahit sa kanyang kababayan is hindi naman nasusunod ang kanyang kagustuhan? Oh. Ano ang makukuha niya sa pag-iikot-ikot niya sa buong mundo na kung wala siyang palabra de honor? Oh, ganyan ang katanungan natin. Nasaan ang kanyang palabra de honor? Oh. Kung totoo ang mga sinasabi ni palangga ninyo na si Butod daw ang nagkukumpas o kaya siya ang mga nasusunod-sunod sa mga bagay-bagay, ano ang ginagawa niya sa kanyang kuting? Excuse me. Bakit siya mismo ang humahatak sa ibaba sa kanyang kuting? Oh, at bakit naman pumapayag ang kuting na to? Baka naman para bagayong maihahambing mo na talaga ito sa sa isang kuting na kailangan mo nang mag-appear sa'yo bago mabigyan ng pagkain. Siguro, hindi ko ibibigay sa'yo itong na to. Kapag hindi mo susundin kung ano ang gusto ko. Para bagang ganun ang nangyayari ngayon, guys. Ito ay paningin lang ng lola nyo, ha. Hindi ko sinabing ganun ang nangyayari. Yung para bagang hindi kita bibigyan pag hindi mo sinunod ito ang gusto ko. Parang ganun ang nangyayari, guys. Ay, naku, Diyos ko. Ano ang mangyayari sa imahe natin, mga Pilipino? Yan ang tanong ko sa inyo, guys. Kung ang gusto ng inyo dyan na kuting ay hindi naman nasusunod at nawawalan siya ng palabra de honor. Ano nangyari ngayon? 'Di ba? Yung dalawang words pa lang na yun, natandaan ko na sinabi niya is wala nang nasunod. Kung hindi pa umalma ang mga senador, siguro wala tayong kamalay-malay, andyan na sila. Naaprubahan na ang batas na yan na sinabi niya, ang sabihin na hindi, ayaw niya ng PI na yan itambak o ano nangyari kung hindi pa umalma yung mga senador at nagmamayabang pa man itong si Hontivirus na wag na daw pag-usapan ang mga fentanyl na yan at magsitigil na daw yung parang tumindig na naman ang aking patilya doon kay Hontivirus na parang ang yabang-yabang niya na wag na daw parang wala, tumigil na kayo dyan sa mga fentanyl na yan kasi para bagang kayang-kaya nilang patigilin ang batas na yan ayang PI na yan na hindi pa nga nila alam kung mariresolve nila at mahaharangan nila ang batas na yan. may lakas ng loob man magpayo doon sa dalawang nagbabangayan. Ay, naku guys, ewan ko. Hindi na natin alam. Lumiit na naman tuloy ang boses ng lola niya. Kung paano at ano na kaya ang mangyayari sa ating bayan. Dahil napanood ko si Palangga na kapag ikaw ay kontra, yung kahit yung ating mga militar daw is yung parang wala na lang magawa kasi kung gusto mong mag-stay, isumunod ka. Parang ganun ang sabi ni Palangga. Kahit ba yung ating mga militar is hawak na rin? Ay, tinatanong ko naman kayo militare. Ganun ba kayo katakot kay Butod? Butod lang siya. Pero grabe ang power niya, guys. Ganun siya. Nakakatakot pala ang isang duwin. Bakit ganyan? Hindi ba kayo nagtataka, guys, kung bakit ganyan siya ka-powerful at pati yung inyang kuting is ay mukhang napapadila sa kanyang paa. Ano yan, guys? Ano pa ang silbi ng inyong kuting dyan? Kung siya ay isang palamuti lang dyan pala. At
tinawag pa ng tatay na bangagngag. Oh, nako. Inangat tayo noon ni Tatay Digong. Anong ginawa nila sa atin ngayon? Ilinulublob tayo sa putikan nang dahil yan sa butod-butod daw na yan. Oh, yan ay kung totoo ang mga sinasabi ni Palangga na itong butod na to ang may kagagawa ng mga yan. At kung hindi naman titindig itong kuting na is patuloy siyang isusob-sob sa putikan. Hawak siya sa liig kasi may kailangan siguro siya na hindi niya malalabanan kapag hindi niya yan natikman. Ito ay opinion lang ng inyong lola sa mga nakikita kong nagaganap at kaganapan sa ating bayan. Tignan mo yan. Kahit mawala pa ang kanyang palabre de honor dyan, wala siyang gagawin. Kung ako dyan, ay, ikaw ang nagbibigay sa akin ng kahihiyan. Umalis-alis ka dyan. Wala siya ganyan. Kung totoo, kung totoo yan, kung ako yan si Kuting, bitbiting ko yan sa kanya dito. Oy, umalis ka dito sa aking harapan at hindi kita kailangan dahil ikaw ang nagbibigay sa akin ng mga kahihiyan. Nawawala ang aking palabra de honor dahil sa mga pinagagawa ninyo na dalawa dyan. Ng lalaki na yan. Kayong dalawa na lang ang magsama sa kangkungan. Ganyan gawin ko. Kaya ito, ang tingin ko dito, may hawak pa ito sa may hawak pa talaga itong si napakalakas na kung hindi natin alam kung anong hawak nito o baka may panakot ito sa kuting ninyo. Kaya ganyan ang nagagawa ay nangyayari. Walang palabra de honor na ang nangyayari. Wala nang isang salita. Wala nang maniniwala sa atin, guys. Sirang-sira na tayo siguro sa buong mundo. Dahil sa mga nangyayari na yan. Pagkasabi ni Kuting na ganito, iba naman ang nangyayari. Ano yan? Pambabastos na yan sa kanya. Yung pagpapapasok ng ICC na yan, binastos siya. At parang kinitil na ang karapatan niya. Ay wala pa rin siya. Kinitil na. O kaya, winalang hiya na, kumbaga, ika nga, ang kanyang mga salita. Dahil yung sinasabi niya, iba naman sa nangyayari. Di ba? Ano yan? Anong silbi mo? Ano pa ang silbi mo dyan, Kuting? Na kung ang mismong mga nandyan is hindi ka na ginalang, papayag ka niyan? Yung mga sinasabi mo, hindi nasusunod. At ipinapahiya ka sa buong mundo. At sa iyong mga pinagsisilbihang mga Pilipino, ihinalal ka ng mga Pilipino para paunlarin mo ang ating bayan at ikaw ang mamuno dyan para sa ating sa ating pag-unlad. Anong ginagawa mo? Nagigi kang parang papet. Tignan mo yan. Saan pa? Wala ka ng palabra de honor. Wala nang maniniwala sa'yo. Umikot ka man sa buong mundo. Walang mangyayari na sa ating bayan. Magiging basura na ang tingin sa atin. Tuluyan. Lalo pa doon sa sinabi ng ating Tatay Digong, nabangag-bangag ka pa daw dyan. Saan pa ang mukha mo? May mukha ka pa bang ihaharap? At nag-iikot ka pa rin hanggang ngayon? Wala ka naman palabra de honor. Ako, Diyos ko. Hindi ko talaga alam, guys, kung anong gagawin natin dito. At mukhang pinagkakaisahan pa ang ating Inday. Dahil sa gabal ba ito? Sa inyong mga pangarap sa buhay? Hindi siguro makakapayag si Butod na hindi matupad ang kanyang mga pangarap sa kanyang uniko iho. Uniko iho ba yan? Hindi siguro siya makakapayag na hindi matupad ang kanyang mga pangarap. Kasi nga, sabi nga ng ating tatay is, uhaw sa kapangyarihan. O gutom. Ano ba yun? Ganon ba yun? Gutom sa kapangyarihan ba sabi ni tatay? Basta ganun na, pakihas na rin nun. Diba? Akin ako, Diyos ko. Ang kulula, lagot ka din. Parang nagiging, kumbaga, nag-aagawan sila sa ilang pirasong buto. Ganon. Parang ganon ang nangyayari. Nakakahiya kayo sa buong mundo.
Ay, naku, Diyos ko, day. Parang ayoko na sa mundong ito. Oh, ayan, tapos nagpapakalat pa daw na nag-hire pa ng mga TikTokers. Baka ma-hire tayo, mayroon din tayo doon. Magkano kayo sa sahod sa akin ni Butod? Oy, kunin mo naman ako, Butod, na ako naman magkadatong dito. Kaya lang ayoko ng peso, ha? Gusto ko, dollar. Meron din ako, napakarami akong view. Ay, napakarami kong doon, followers. Miss na nila ako, hindi na ako nag-upload. Ako, Diyos ko, baka Lula Bungal, hanapin yung account mo doon, makuha at kunin ng mga, mga hacker, i-hack yung iyong at bigla ka na doon nagpo-post ng mga nakatuwad ni Butod. Baka bigla nilang lalagyan ng mga video ni Butod yung aking mga doon, na baka bigla tayo magka-violation doon, napatuwad-tuwad si Butod. Ay, naku, Diyos ko. Naku, ang dami-dami ko napating followers doon. Ilang 7K yata. 7K na sana akong followers siya. 7K dyan sa isa. 7K or more pa yata. 7K sa ilan pa kaya doon sa Baka in-unfollow na ako, baka hindi na 7K kasi hindi na ako nag-upload eh. Doon pa sa kabila is 6.5 of maybe 6.6 na hindi. Ang dami-dami kong sinayang talaga, guys, para lang sa'yo, tay. Oo. Mag-i-emote na naman ang lola mo dito. Ilang bang followers ang sinayang ko? 7 point plus doon sa aking meron pa sa isa. Meron pa ako doon pasayaw-sayaw, paluto-luto, pa-comedy. Meron pa ako doon, drama-drama. Ang dami-daming natutuwa sa akin doon. Pero pinagpalit ko yun para sa iyo ka, tatay. Pinagpalit ko. Hindi na ako nag-upload doon. Kasi pag ako ay mabuking, ako ay go-girl doon, sabi niya ni Palangga. Mag-girl tayo pag natuklasan na nag-aano tayo dito ng politics. Bawal doon. Magkakaroon ng penalty ang lola niya. Buti sa TikTok siguro. Hindi ba bawal doon ang politics? Hindi nga siguro. Buti pa doon ko i-upload yung aking mga video. Kasi ang dami-dami kong followers doon. Miss na nila ako. Kaya lang, meron naman mga ayaw talaga. Kaya nga sila nagtitiktok kasi gusto nilang mawala ang stress nila sa buhay. Tapos doon, yung ipopost ko naman doon, yung ayaw nila, yung mga kasisi ko is gusto nila lang magpakinding-kinding doon. Papakinding-kinding, magpakinding-kinding. Asa na ba yung topic natin, guys? Ganito na, parang ganito na lang ang nangyayari sa atin. Yung hindi natin masyadong siseryosohin kahit seryoso ang ating usapan kasi nakaka-stress, nakakaloka. Sabi, hiramin muna natin ang salita ni ateng nila na nakakaloka na talaga ang nangyayari sa ating bayan. Hindi ko na alam kung ano na ang ating gagawin kung ultimong ang ating kuting ay wala ng paninindigan. Paninindigan ba talaga yun? Ano ba yan? Credibility. Nakuha din ng lola nyo, guys. Ganon ba sila kadumi? Ito na lang ang itatanong natin dyan. Kasi, excuse me, kung mga wala silang tinatagong baho, bakit sila mahahawakan sa... Diba? Bakit sila mapapasunod? Yan lang ang katanungan natin, guys. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat at mag-iingat tayo at ipaglaban natin ang alam nating tama. Huwag tayong makikipaglaban ng mali, ha? Tama lang ang ating ipakikipaglaban at huwag nating hahayaang magtagumpay ang mga hindi karapat-dapat sa ating bayan. Maupo. Guys, protektahan natin ang ating inday na kahit napakalaki ng tampo ko sa kanya dahil hanggang ngayon ay I love you Lakay, is mahal pa rin natin siya. Hayaan na natin siya, mahalin niya si Lakay. Hindi natin alam kung sino yung Lakay na yan. Naindon lang talaga ako, guys, medyo na. Pero wala tayong magagawa. Buhay niya yan. Tapos ngayon mukhang pinagkakaisahan siya. I love you Lakay. Sige, Ate Inday. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo.
Thank you guys. Thank you for watching sa Lolang Madaldal. At thank you sa mga nagsasubscribe. 27 subscribers ka na, Lola. Nag-umpisa ka sa 1. Thank you rin sa mga nagko-comment. Kahit may nagko-comment sa akin dyan na negative, thank you sa inyo. Ibig sabihin, nag-comment kayo, nag-watch kayo sa Lola nyong Madaldal. Thank you. Hindi ko kayo sasagutin kasi alam nyo naman, ayoko nang makipag-away sa mundong ito. Ayoko nang bangayan na. Sobra-sobra na ang bangayan sa ating bayan. Kaya hahayaan ko kayo dyan na ilabas nyo ang inyong mga opinion, ilabas nyo ang inyong mga comment, negative man or positive. At tandaan nyo, malaya kayong mag-comment dyan sa comment section ng Lola nyo. At hahayaan ko kayo kung ano ang gusto nyong sabihin. Huwag nyo lang naman mumurahin ang Lola nyo. Maawa naman kayo na sobra-sobra nang ang stress natin sa ating bayan. Magkaisa na lang tayo, guys. Ito na lang ang masasabi ng Lola nyo. Kahit ako mayroong comment na negative, hayaan mo na silang mag-comment ng negative kasi yun ang pagkakaano nila. Yun din ang feelings nila o yun din ang yung gusto nila. Hayaan na natin sila. Thank you for thank you sa lahat talaga, guys. Thank you sa mga nagsasubscribe. Thank you sa magla-like. Kung gusto nyo mag-like naman sa Lola nyo, tingnan nyo. Nangangalay na ang kamay ng Lola nyo. Kakapindot dito sa ating Sige guys, God bless you all. Bye. Thank you.